Hoy, Ligaya, saan ka pupunta? Namamasyal. Ako, galing ako sa church, sa Vienna Christian Center, Filipino Fellowship, na ang binibigay na katuruan ng aming pastor ay patungkol sa regalong buhay na walang hanggan. At ito yung nais kong ibahagi sa iyo. Ako, gusto ko yun. Talaga? Okay, bago ko tinanggap ang regalong buhay na walang hanggan, ako yung taong dati, takot mamatay. Lalo ako natakot nung nakita kong ilibing ang aking lola. Ngunit, isang araw may nakapagbahagi sa akin patungkol sa regalong buhay na walang hanggan at ito ay tinanggap ko. Nang natanggap ko ang regalong buhay na walang hanggan, ako'y nagkaroon ng kapayapaan at pag-asa na binahagi ko rin ito sa aking mga magulang at sa kuya ko bago sila namatay. Kaya naman nakatutuwang malaman, anumang oras na kukuhanin ako ng Diyos, kami ay magkikita doon sa ipinangako niyang kalangitan. Maaari bang makapagtanong sa iyo? Oo naman. Dumating na ba sa punto ng iyong spiritual na buhay na kung sakali anumang oras na kukuhanin tayo ng Diyos, ay nakatitiyak ka na ba na pupunta rin sa piling niya? Hindi. Ang Biblia ay sinulat, Ligaya, upang ipaalam sa atin na meron tayong katiyakan kung paano ko yun na-discover. Ito ngayon ang nais kong ibahagi sa iyo. Ngunit, nais ko munang magtanong ng ikalawa pa. Okay. Halimbawa, ngayong oras na ito, kuhanin na tayo ng Diyos, tapos nakatayo na tayo sa kanyang harapan. At isa-isa tayong tinanong, bakit kita papapasukin sa aking kalangitan? Ano ngayon ang iyong isasagot? Naku, hindi ko alam. Nang nadinig ko ang iyong sagot, sa unang tanong, sabi mo, hindi ka sigurado. At sa ikalawang tanong, hindi mo alam, lalong nagsumidi sa akin. Ang ibahagi sa iyo, ang pinakamagandang balita na sa ilang segundo lamang ay iyong maririnig. Nasusulat na lahat ng tao ay nagkasala at walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Lahat ay nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa. Kasalanan na hindi dapat natin gawin pero nagagawa katulad ng pagsisinungaling. Kasalanan na nakakaligtaan natin gawin katulad ng pagbabasa ng Bible, pananalangin o yung utos ng Diyos at iba pa. Halimbawa, nagkasala ako ng 3 beses sa isang araw, sa isip, sa salita, sa gawa. Lumipas ang linggo. Ilan yun? 21. Lumipas ang isang buwan, ilan yun? O lumipas na lang ang isang taon, 365 days times 3 sins a day, ipagpalagay na natin 1,000 plus. Umidad ngayon ako ng 70, di 70,000, no? So makikita natin kung paano dumadami yung kasalanan, hindi naman nababawasan. Pero ito magandang balita, Liga, na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang regalong buhay na walang hanggan ay libreng handog ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus Christ. Sino si Jesus sa iyo? Ang alam ko siya yung pinako sa krus, tapos namatay. At Tama ka. Nabuhay na muli. Tama ka. Sinasabi na, bago pa nilikhaan sa libutan na ito, nariyan na ang salita si Jesus. Kasama ng Diyos si Jesus at si Jesus mismo ay Diyos. At siya'y namuhay sa piling natin. At tama ka sa pagsasabi na siya yung namatay sa krus at nabuhay na mag-uli. Actually, meron siyang 12 disipulo at ang isa doon hindi naniniwala na siya'y nabuhay na mag-uli. Ganun pa man, nung nagpakita sa kanya si Jesus at ipinakita yung mga pinagpakuan sa kanya, ang nasabi ni Thomas, Panginoon, Diyos ko. Kaya pinagwikaan siya ng Panginoon. Pinaniniwalaan mo na ako ay Panginoon at Diyos, mapalad ang mga taong nananalig sa akin kahit hindi nila ako nakikita. Halimbawa, Ligaya, birthday mo ngayon. Binigyan ka ng iyong matalik na kaibigan ng regalo at sinabi sa iyong, Happy birthday, Ligaya. Salamat. Anong gagawin mo sa regalo? Tinanggap ko na. Tatanggapin. Tama.
Kung paano mo tinatanggap yung regalo na libre, hindi binabayaran, ganun din ang langit, libre na ibinibigay sa atin. At lalo itong titingkad kung atin uunawain na gayon na ipinadama ng Diyos sa atin ang kanyang pag-ibig nang namatay si Kristo sa krus nung tayo'y makasalanan pa. Halimbawa, itong aklat na ito ay aking diary. Lahat ng ginawa ko dito sa lupa, sulat dito. Ang kaunting pahina na ito, ang aking nagawang kabutihan. At itong pagkadami-daming pahinang ito, ang nagawa kong kasalanan. Mahal ako ng Diyos Ama, pero hindi kalugod-lugod sa Kanya yung dami ng kasalanan ko. Ngunit, ipinadama ng Diyos na ipinataw kay Jesus ang lahat ng kasalanan ng tao hanggang siya'y namatay sa krus upang ipaganda tayo ng lugar doon sa kalangitan na ito yung regalong buhay na walang hanggan na libreng handog sa atin. At ito'y makakamit natin kung ipapahayag ng ating mga labi na siya'y Panginoon at mananalig ng buong puso na siya ay binuhay na mag-uli ng Ama. Ikaw ay maliligtas. Sumasampalataya ang tao na nagmumula sa puso at sa gayo'y napapawalang sala. At ipinahayag ng labi at sa gayo'y naliligtas. Atin din itong ipakikita ko sa iyo sa pamamagitan ng susi. Halimbawa, ikaw ay aking napakiusapan, punta ka naman doon sa cabinet ko upang sa ganon ay kuhanin mo yung aking bag. It so happen, nung nagpunta ka doon sa cabinet, mali palang susi ang naibigay ko sa iyo. Sa palagay mo, mabubuksan mo yung cabinet, ay mali naman yung susing yan? Hindi. Ang makakapagbukas siyempre, yung tamang susi. Ginamit ko lang itong ilustrasyon na ito upang ipakita. Katulad ng kumpol ng susing ito, iba't ibang hugis, iba't ibang laki. Ganito rin ang katayuan ng ating mga pananampalataya ngayon. Ngunit tiyakin mo na ang hawak mong pananampalataya ay yung tamang susi sa pintuan ng kalangitan. At halimbawa, ang silyang ito ay kumakatawan kay Jesus. Maraming tao ang nagsasabi, ako'y naniniwala na si Jesus ay nagkatawang tao, namatay sa krus, and then after 3 days, siya'y nabuhay na muli. Yan yung pananampalatayang sa isip lamang. Kilala si Jesus, katulad ng pagkakakilala kay Dr. Jose Rizal, hanggang isip lamang. Hindi yan ang tamang susi sa pintuan ng kalangitan. Bakit? Nasusulat. Naniniwala ka sa isang Diyos, mabuti yan. Kahit ang mga demonyo ay naniniwala at walang pruweba na sila'y ligtas. Maraming tao nagsasabi, uy, panalangin niyo naman ako, ako'y may sakit. Healing faith. Marami ding tao nagsasabi na, uy, ako naman ay may problema sa pera at sa aking pamilya. Family faith, financial faith. Ako naman ay tulungan ninyong ipag-pray kung ako ba'y magdidesisyon na magpabaksin o hindi. Decision faith, no? Ako na may magta-travel, papuntang Philippines, sana wag lumagpak yung eroplano. Traveling faith. Hindi, itong mga bagay na ito ay mabuti, ngunit hindi naman sila nakaliligtas. At kung ang silyang ito ay kinikilala natin kumakatawan kay Jesus, tayo mismo ang uupo sa silyang ito, nakataas ang ating dalawang paa. Pinamamahala na natin kay Jesus na siya na ang magsusi, magmanibela, maghari ng ating buhay. Nasusulat, manampalataya ka sa Panginoong Jesus at ikaw ay maliligtas. Ikaw at ang iyong pamilya. Ligaya, nagkaroon ba ng kabuluhan sa iyo? Ayon sa iyong pagkaunawa ng mga ibinahagi ko sa iyo? Oo, nagkaroon ito ng kabuluhan sa akin. Nais mo bang tanggapin ang regalong buhay na walang hanggan? Yeah, nais kong tanggapin. Lilinawin ko lang sa iyo ang 5 bagay.
Ililipat mo ang iyong pananampalataya kay Jesus. Tatanggapin mo ang binuhay na si Jesus, ang buhay na Kristo. Tatanggapin mo siya bilang tagapagligtas. Sinabi ni Jesus sa kanyang salita, "Behold, I knock at your door, and whoever hears my voice and opens the door, I will come in and eat with him." Tapos tatanggapin mo siya na Panginoon. At ang ikalima, magsisisi. Pagsisisihan mo ang lahat ng iyong kasalanan at ikaw din ay hihingi ng kapatawaran sa Diyos at tatalikuran mo ito. Malinaw na ba sa iyo ang 5 ito, Liga? Oo naman. Kung gayon, pangungunahan kita ngayon sa panalangin. Kahit tayo magkalayo, mananalangin tayo. Okay? So, una, ipapanalangin kita, tapos sasabihin ko sa iyo, sumunod ka sa aking panalangin, tapos itatagubilin kita sa Diyos. Ama, marami pong salamat na binigyan ninyo kami ng pagkakataon na maibahagi ko kay Ligaya ang regalong buhay na walang hanggan. At ngayon narinig po ninyo na nais rin niyang makamit ito. Sa mga oras na ito, Ligaya, sumunod ka sa aking panalangin. Jesus, salamat. Kumatok ka sa aking puso. At nadinig ko ang iyong tinig. Patawarin mo ko. Sa lahat ng mga kasalanang nagawa ko. Tinatanggap kita, Jesus. Bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Mula ngayon at magpakailanman. Ikaw na ang maghari ng aking buhay. Ako na lang mananalangin. Lord, nadinig po ninyo ang tinig ni Ligaya. Dalangin ko po na ang banal na Espiritu ay patuloy na pumagitna sa amin. At dalangin ko na yung kanyang pangalan ay maisulat na po dyan sa aklat ng buhay sa kalangitan. At patuloy po siya, Panginoon, na samahan ninyo na lumago sa kanyang pananampalataya at sa kanyang pakikipagrelasyon sa inyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ligaya, may ipababasa lang ako sa iyo na si Jesus mismo ang nagsalita dito sa John 6:47. No? Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay may buhay na walang hanggan. Ano daw meron kung mananalig sa Kanya? Buhay na walang hanggan. Paano tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Sa pamamagitan ng pananalig. Anong sabi? Sinasabi, ang nananalig sa akin ay may buhay na walang hanggan. Oo, paano tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Kapag ako'y nanalig sa Kanya. Nanalig. Welcome to the family of God, Ligaya. May 5 paraan upang ikaw ay lumago. Pero bago ang lahat, ngayon, sabi mo na ninanalig ka sa Kanya, nakatitiya ka na ba na pupunta sa piling niya? Aba, oo. Pag tinanong ka bakit, anong sasagot mo? Dahil tinanggap ko siya at ako'y nananalig sa Kanya. Talagang welcome to the family of God. At may 5 paraan para ikaw ay lumago. Bible, prayer, worship, fellowship, and witness. Pag nagbabasa tayo ng Bible, ang Diyos ang nakikipag-usap sa atin. Pag tayo ang nananalangin, tayo ang nakikipag-usap sa Diyos. And worship God sa isang church na nagtuturo patungkol sa salita niya. Para makasama din ang mga kapatiran sa church upang magpalakasan sa pananampalataya. At ganun din, ibabahagi mo sa iba yung iyong natanggap kay Jesus. Sino naman ang iyong unang babahagyanan? Siyempre, ang aking pamilya. Ay siya, napahaba na yata tayo, ay kailangan lamang na 15 minutes, ay sa ganon, ay iniimbitahan kita sa church sa linggo. Paano? Sama ka. Sige, sasama ako. Yan ha. See you. Bye.